Padalas nating iniisip ang kamatayan bilang katapusan. Ngunit ano nga ba ang nangyayari pagkatapos? Saan ba napupunta ang ating kaluluwa at espiritu? Ang mga katanungang ito ay nagpapahiwatig ng isang misteryo na sumasakalaw sa ating buhay at kamatayan. Ang Biblia, bagaman hindi nagbibigay ng malinaw na sagot, ay nag-aalok ng mga pahiwating masulyap sa isang realidad na lampas sa ating mortal na pangunawa. Sama-sama nating tuklasin ang mga sagradong teksto at tingnan kung ano ang kanilang sinasabi tungkol sa kinaroroonan ng ating kaluluwa at espiritu pagkamatay. Ang tanong kung saan ang kaluluwa at espiritu pagkamatay ay isa sa mga pinakamisteryosong tanong sa Biblia. Narito ang ilang mga ideya mula sa Biblia na maaaring makatulong sa atin na mas maintindihan. Una ay ang paraiso. Sinasabi sa Biblia na mayroong isang paraiso o hardin ng Eden kung saan nakatira ang mga banal na namatay. Ito'y makikita sa Lukas 23, versikulo 43. Ito'y isang lugar ng kapayapaan at kagalahan kung saan ang mga kaluluwa ay naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Pangalawa ay ang Hades. Ang Hades ay isang lugar na binabanggit sa Bagong Tipan na maaaring mailarawan bilang isang impyerno o isang lugar ng paghihirap para sa mga taong hindi nakapamuhay ng mabuting buhay. Ngunit mahalagang tandaan na ang Hades ay hindi ang huling hantuan at may pag-asa pa rin sa pagtubos sa pamamagitan ni Kristo. Ang konsepto ng Sheol sa Lumang Tipan, madalas manggitin ang Sheol bilang isang lugar kung saan napupunta mga kaluluwa pagkamatay. Ang Sheol ay hindi partikular na isang lugar ng parusa o gantimpala, kundi isang estado ng walang malay. Pangatlo ay ang pagtulog. Ang ilang mga bersikulo ay naglalarawan sa kamatayan bilang isang uri ng pagtulog na naghihintay sa pagkabuhay na muli. Ito ay nasa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 14. Sa ganitong pananaw, ang mga kaluluwa ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon kung kailan sila magbubuhayin muli. Pang-apat ay ang presensya ng Diyos. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang mga kaluluwa noong mga namatay ay nasa presensya ng Diyos. Naghihintay sa kanyang hukom. Ito ay makikita sa 2 ng Korinto, versikulo 5, 8. Ang mga ito ay nasa isang espiritual na estado. Hindi na naghihirap o nagsasaya, ngunit nasa kapayapaan sa Diyos. Ang pagbabalik ni Kristo, ang pangako ng pagbabalik ni Kristo at ang pagkabuhay na muli, ay nagbibigay ng pag-asa sa mga Kristiyano. Naniniwala ang mga Kristiyano na sa pagbabalik ni Kristo bubuhay muli ang lahat ng mga namatay at haharapin ang pagdurugob. Narito ang mga bersikulong mga nabanggit para magbigay ng liwanag. Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 7, at ang alabok ay babalik sa lupa kung saan ito nanggaling, at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Ang bersikulong ito ay nagpapahiwatig na ang kaluluwa ay bumabalik sa Diyos. Sa Lukas 23, versikulo 43, at sinabi niya sa kanya, "Katotohanan sinasabi ko sa iyo, mayon ay maharasama ka sa akin sa paraiso." Ang bersikulong ito ay namumukahi na ang banal na namatay ay nasa isang lugar ng kapayapaan at kagalakan sa piling ni Kristo. Sa 2 Korinto, versikulo 5,
Oo, nagdanais kaming umalis sa katawang ito at manahan sa Panginoon. Ang bersikulo na ito ay nagpapahiwatig na ang Kristiyano ay nagdanais na mamuhay sa piling ni Kristo pagkatapos mamatay. Sa kabila ng iba't ibang mga pananaw, mahalagang tandaan na ang ating pananampalataya ay nakabatay sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan at ang kanyang biyaya ay umaabot sa lahat ng mga taong naghahanap sa Kanya. Sa huli, ang ating punawa sa kinaroroonan ng mga kaluluwa na mga namatay ay nakasalalay sa ating pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin at pagmumuni-muni sa Kanyang salita, na mauunawaan natin ang Kanyang plano para sa ating buhay at ang Kanyang pag-ibig na hindi nagtatapos. Ang katotohanan ay ang kamatayan ay isang misteryo. Ngunit ang Diyos ay isang Diyos ng pag-asa at ang Kanyang pag-ibig ay hindi nagtatapos kahit sa pagkamatay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang plano para sa ating buhay. Kapwa